Ayan, isa na naman pong magandang gabi sa inyo lahat dito po sa Kuwait ay alas 6. Eksakto alas 6. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa mga ah, kapatid natin na nasaan man kayo naroon sa mga sandaling ito. Ingat po tayo sapagkat hindi pa rin po tapos ang COVID ay lalo pa pong dumadami. Ano? So, uulitin ko at paulit-ulit ko sinasabi, pray, 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 pray. So, ayan po. May pagkakataon pa tayo ay bumasa tayo ng Biblia. Ano man ang ating katayuan sa buhay, tayo man ay makasalanan o anuman ang pwedeng marinig natin sa ibang tao, pilitin natin na kayanin, tanggapin natin to na may pananampalataya sa Diyos. Walang pwedeng makapagligtas sa inyo kung hindi ang Panginoon, hindi na sino mang tao. Tandaan ninyo ang sarili ninyo at ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Hesukristo lamang ang pwedeng magligtas sa atin. Walang ibang sino mang tao. Kaya lagi ko sinasabi, may pagkakataon pa tayo manalangin, magbasa ng Biblia, gawin po natin mga kapatid. Ang sabi rito sa Mateo 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit, bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. So, maliwanag po sinasabi sa Matthew 7:11 na tayo nga raw masasama ay binibigyan natin yung ating mga anak ng kung anong hinihingi nila na mahal natin mga anak natin, ano. At ayaw natin sila na kung maaari nga ayaw silang madapuan ng lamok lalo nung maliliit pa sila, di ba? Ayaw natin papadapuan ng lamok kahit na anong sama ng ating mga anak. Anak pa rin natin yan. O anong man sama ng magulang is magulang pa rin yan. So, gaano pa kaya ang Diyos na siyang may-ari ng ating buhay na pwedeng magbigay ng anumang hilingin natin kung yun ay kung lalapit tayo sa Kanya, tatanggapin natin siya, susunod tayo sa gusto niya. Sabi nga rito no, bigyan mo ng oras yung may-ari ng buhay mo. Ayan. So, sabi na, bigyan daw po ng oras. Sino yung may-ari ng buhay? Yung Diyos, na siyang may-ari ng buhay nating lahat ng mga tao. So, importante yan, na dapat unahin natin yung Panginoon sa buhay natin. Ang sabi rito sa awit 91:14, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilalanin. So, kapag tayo pala kinilala natin ng Diyos, ililigtas pala tayo. Ang siyang may-ari ng ating buhay ang magliligtas sa atin. Sino hahadlang? Sino pang, kung tayo ba naman simpleng tao lang tayo, sino ba pwede magligtas? Minsan nagpapahamak pa nga ibang tao sa atin Minsan mga mahal pa natin sa buhay, napapahamak o pinapahamak pa tayo Gaano pa kaya ng Diyos na siyang may-ari ng buhay natin na kikilalanin, basta't kilalanin natin siya, di ba? Yun yung bottom line Ang gusto ng Diyos, magbalik loob tayo sa Kanya, kilalanin natin siya. Yun lang naman yun Ano ba ang hahanapin natin? Yan na nga yung Diyos. Pwede siya magbigay ng buhay, pwede siya bumawi ng buhay. Di ba? Pwede kanyang pagalingin, pwede kanyang bigyan ng blessing, pwede kanyang hindi ipahamak sa anuman. Tiwala lang tayo, balik tayo loob sa Panginoon. Yun yung napaka-importante. Di ba? Ang sabi rito sa 1 Timoteo 1:8,
Datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Alam po yung kautusan na yun, yung Biblia. Kung gamitin natin ito sa matuwid, di ba? Gamitin natin sa mabuti ang kautusan sapagkat ito'y matuwid. Imposibleng na maraming booklet o maraming aklat na hihigit pa sa Biblia. Sige nga, paliwaring sa kung merong magsasabi na mas magaling yung libro ninyo na ginamit, saludo ko sa inyo. Pero isa lamang ang pinaka-the best booklet of the world. Only ang Biblia. Wala nang iba. Amen? Ayan. Ang sabi nito sa Efeso 4:29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang, ang sabi ito, upang medyo malabo ang pagkakasulat ko. Ulitin natin. Upang makasalang nabiyaya ang mga nagsisipakinig. Ayan. Diba? Ano mang hilinging, ano man yung mga instead na yung salita ng Diyos, ang ating sabihin, yung mabubuting bagay, madalas yung mahalay pa. Ito po, para sa akin to, hindi ko na lang po sinasama yung ibang tao. Ito po ay para sa akin sarili, dahil po, lagi ko nga sinasabi, ako po ay walang kwentang tao, masama akong tao, wala kayong matutunan sa akin, napakawalang niya akong tao, mapag-isip ako ng hindi maganda sa kapwa, pero subalit may Diyos tayo na siya nakakita ng puso natin. Yan ang importante. Pwede kong ilihim kahit na kaninong tao ito, subalit sa Diyos, never na maliligtas o yung naitatago ko sa puso ko, sa isipan ko. Tanging ang Diyos lamang nakakabasa, nakakataho ng aking iniisip at ang aking sinasabi sa araw-araw. Kaya nga lagi ko sinasabi, ako po ay walang kwentang tao. Huwag po kayo sa akin makinig. Bibigyan ko po kayo ng isang sampol. Alam niyo ba yung saging? Ayan, yung saging. Kainin niyo yung balat. Kainin niyo yung loob, yung pinakasaging. Itapon niyo yung balat kasi ako yung balat. Ako po yung balat. Wala po akong kwentang tao. Marumi akong tao, walang niya akong tao. Subalit sa salita ng Diyos, nagpapatuloy po ako dahil alam ko po na wala nang ibang pwedeng makapagligtas sa akin kung hindi ang Panginoon. Alalahanin niyo po yung dalawang kasama ng Panginoon nung siya po ay ipako sa krus. Yung sinasabi nilang dalawa raw silang magnanakaw o anuman. Mula pa siguro sa pagkabata yun hanggang sa oras na sila ipinako, nakasama ng Panginoon. Parehas pong masama yun. Parehas silang masama. Pero ang Panginoon na nasa gitna ay walang kasalanan. Pero parehas silang tatlong ipinako sa krus. Subalit nung malapit na ang oras ng Panginoon, anong sabi ng isa? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Praise the Lord. Sa kabila nun, kaya pinipilit ko po sa huling hininga ng aking buhay, hanggang sa matapos yung aking buhay, hanggang sa kunin na ito ng Panginoon, na hindi ko alam kung anong araw, anong oras. Gusto ko po makapag-share ng salita ng Diyos. Bago man lang po ako mamatay, bago man lang po kunin niya muli ang aking buhay. Ayun po yung akin eh. Kasi po wala po akong kwentang tao eh. Wala po akong kwentang tao.
Pero yung salita ng Diyos na lamang po, tingnan ninyo. Yun na lang po. Wala naman po ako pwedeng ipagmalaki kahit sinong tao, kahit sa pamilya ko. Pero yung salita ng Diyos, okay na yun. Pwede nyo naman i-download sa YouTube. May Tagalog naman, may English, meron sa kanya-kanyang lingwahe. Ayan. Pwede nyo i-download yan. Pero pag natutulog kayo, pwede nyo na lang pakinggan. Kung ayaw nyo na lang basahin talaga, eh di pakinggan nyo na lang. May mga audio yan. Ang sabi nito sa 2 Pedro 2:20, sabi rito, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain ay tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Ayan. Mas masahol pa raw sa dati. Kung sila ay naligtas na sila, lumapit na sila sa Panginoon, pero kapag binalikan nila yung dating gawain nila, mas masahol pa sila sa dati. Kung sila ay malupit dati, magiging mas malupit pa sila. Sa panghuling verse po sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sa Santiago 4:8 po yan, ano? So, ayun. Maraming salamat sa pinag-share tayo ng salita ng Diyos. Kung tatanggapin niyo po ito, salamat. Kung pakikinggan niyo po, salamat. Kung hindi rin po, salamat. Bahala na po ang Diyos ang siyang magbigay ng karampatang blessing sa inyo. Ang salitang ito. Salamat po makakapag-view nito, sa magla-like nito, magko-comment nito. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po, Ama, sa gabing ito, at tunay nga po na kayo po ay kumikilos sa bawat buhay na narito sa lupa na inyong pag-aari. At dalangin namin po na matapos na po ang pandemic na to at may ma-discover po na mas murang gamot, napakasimpleng gamot, pero very effective na gamot na alam ko po na dininig niyo po yung aking panalangin na mayroon na pong gamot. Yung Ivermectin po sa buong mundo po, murang-mura lang to, no? Maraming salamat po. Dalangin ko sa lahat ng may mga karamdaman, saan man silang hospital, bahay na naroon, anumang karamdaman nila, bigyan niyo po silang kagalingan physical, spiritual po, Ama. At dalangin ko po na muling ibangon niyo po sila sa kalagayan nila sa balik ng karamdaman. At dalangin ko po sa mga taong hindi po nagkakaanak, ay dalangin ko po na pagkalooban niyo po sila ng anak, kahit isa po, dalawa po, lalo na po yung mga kapatid natin na sila, yung mag-asawa si Kuya Rod, tsaka yung kanyang misis, kaya dalangin ko magkaanak po sila in the name of Jesus. Sipuin niyo po ang bahay bata niya, sinapupunan niya, muli po bigyan niyo po sila ng anak. At we pray na sa taong ito at sa next year po ay magkakaanak na sila. In the name of Jesus. Kiniklaim ko na po ito. At sa mga sa amin po mga OFW na nasan man kaming sulok ng bawat bansa, ingatan niyo po kami rito, patatagin niyo po ang aming buhay, ang aming pananampalataya, higit sa lahat, ang aming kalusugan. At gabayan niyo po kami rito. At ganoon din po ang aming pamilya na iniwan namin pansamantala sa bansang Pilipinas. Ay ingatan, gabayan niyo po sila. Kayo po manguna sa buhay nila at ang kanilang buhay ay ingatan niyo po, dagdagan niyo po at ilaysan mo uri ng karamdaman sa kuna at kapahamakan. Muli, Ama, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.